Good evening, good evening. Happy Saturday. Meron ba dito na gustong matuto ng mabilisan at tricks paano kumuha sa online ng OEC? Doon po sa mga balik mga gawa, doon po sa babalik sa kanilang dating employer sa ibang bansa. At sabi nila, yung iba, mahirap daw kumuha ng OEC. Napakadali lang po. Kung alam niyo po ang inyong registration, account, email, and password, madali lang pong kumuha ng OEC. Kung sakali naman po na pagpasok nyo sa inyong balik mga gawa, account o registration ay makita nyo na yung luma pa rin OEC ang nakikita nyo, madali lang din po. Pupunta po kayo sa helpdesk at meron po doon na inquire, meron create at meron transfer. Gusto nyo bang i-guide ko kayo? Tara! Pasok lang po tayo sa DMW Online Services at makikita po, maglalabas po doon ng e-registration. I-click po natin, double click. Click lang po natin ang let's go. And then email natin para natin ang email. Then next, then password. Ito na po yung lalabas na profile natin sa ating mga registration. Ito po yung sa akin. So, punta lang tayo sa balik mga gawa. And then, next natin. Ay, lagay lang po natin ang ating flight details. For example is March. March 2025, next po natin. Ito na po yung record mo. Ito na po yung record ko. Babalik. Tapos, kung tama naman ang lahat ng detalye, babalik ka doon, i-click mo lang po yung yes, yes. At after that, mag-print ka na po ng OEC. Ganun lang po kadali ang pagkuha ng OEC sa online. So, sana nakuha nyo na. At ito namang sunod ay yung pagpunta kayo at wala ganun pa rin ang OEC na lalabas sa inyo, ay pupunta naman tayo sa DMW Helpdesk. At scroll down po natin, makikita po natin ang Helpdesk. Ito po yung Helpdesk, i-zoom natin. So yan po ang Helpdesk. Now, kung sakali po na tayo ay mag-create ng ticket, i-click lang po natin si create. At kung gusto naman natin mag-inquire sa ating mga ginawang ticket, kung may sagot na ba si DMW, i-create din po natin ang inquire. Okay? At ito naman si transfer, halimbawa nakita mo wala kang record, pwede mo kagawa mo lang ng registration mo, pwede mo naman i-transfer din. Hanapin mo lang dito, ilagay mo lang pangalan mo at ang iyong birthday at yung i-click mo po at malalabas mo doon ang record mo. Pero kung na-transfer na po, sabihin po niya, your record is already transferred. Now, doon tayo sa create a ticket. Halimbawa, pumunta kayo sa registration nyo, dating OEC pa rin nakikita. Ibig sabihin, wala po kayong deployment date. Ito lang po, i-click nyo lang po yan, and then lalabas po dyan yung helpdesk. Click nyo lang ang continue, at andun po, at lalabas po yung selection na yun, na select kung ano ang kailangan mo. Pwede kayong, halimbawa, ay may problema kayo sa registration, ito po, kung mayroon kayong concern sa balik mga gawa nyo, halimbawa, mali po ang birthday nyo, pwede po dito po. Kung mali po ang inyong trabaho o job site, pwede po dito. Kung deployment record naman po, ito po, halimbawa, yung dati pa rin OEC ang lalabas, i-click nyo lang po itong deployment record. Then, ang pipiliin nyo po, na sunod ay ang deployment record encoding. Then, i-click nyo po yung next. So, after nyo po na-click ang next, ay tatanungin ka po kung alam yung registration mo at kung alam mo yung email address mo. So, sa akin, pwede kong i-select yung email ko kasi alam ko yung email ko. Medyo mahina lang po ang signal. Antabayan natin. So, ang email ko po ay Yan po. Yan po. Fine email.
Yan po, hinahanap niya na po ang email. Medyo mahina lang po ang signal. So yan na po. Pangalawa po, pipiliin po natin ang site, which is yung Mandaluyong Ortigas. Dahil dito po sa Mandaluyong Ortigas, dito po ang 24/7 natin na mga tumutugon. So yan po, pinili ko po ang deployment, nandiyan na po. So ilagay lang po natin yung ating UEC number at ilagay po natin yung concern and then submit po natin ang ticket. So yan lang po, at kung gusto natin na i-check ang ticket, doon po tayo babalik sa inquire. Dito po sa inquire, no? So yan lang po, ganun lang po kadali. Ganun lang po kadali. At ang pag-resolve po ng ticket ay 2 to 3 days po. 2 to 3 days. So, click lang natin sa inquire. At i-encode lang po natin ang ticket po natin. So, ganoon lang po kadali ang buhay ng kasi kaya ko po ginawa ito. Marami po ang gumagawa ng ticket pero hindi sila sumasagot. Dahil sila po ay mga compliance na dapat sila ay mag-submit ng ticket nila o kaya yung stamp nila sa immigration, yung departure nila ay hindi po nila masasagot at hindi po nila alam kung ano nangyari. Madali lang po. Pasok lang po sila sa inquire. Yan po, inquire. Okay, maraming salamat po.